Okay, good morning, no? So ayan, alas 8 yung namin mga kamukil. Yung trabaho namin ngayon, 4 na tao lang kami mag-duty, no? Kasi yung isa namin kasama, na-injured yun, no? Papahinga muna hanggat hindi pa kayang itrabaho yung kanyang mga paa. Pero patuloy pa rin yung sahod yung mga kamukila, yung araw niya kasi na-injured siya sa trabaho. Yung isa naman namin kasama, yung pinsan ko, injured pa rin yung mata, no? Tamaan sa welding. Nagwi-welding kasi na walang rayban. So 4 kami, yung dalawa babaklas nitong mga kahoy. Tapos kami yung dalawa ni Jamie, lalagay muna kami ng fascia frame. Tapos lalagay tayo ng bridging para sa mga walling natin, kasi kailangan nating magkasa ng wall muna dyan bago tayo magkisame. Matapos namin sana ngayon kalahati yung pagkakasa ng mga bridging, fascia frame, mamayang hapon magsiling tayo mga kamukil at nang maporma na to, no? Itong pinaka-roofing natin. Let's go, tingnan natin mamayang hapon mga kamukil kung ano yung matatapos namin. Okay kamukil, update tayo dito sa ating trabaho. Alas 10, no? Ayan, pawis na pawis tayo. So bukas uuwi muna ako sa Davao, no? Kasi unang reason, graduation ng anak ko. Pangalawa, kasi kasuhin natin yung project sa Tagum. So Sir Iroiro, no? Pag mapanood mo tong video na to, text mo ako, sir, para paghandaan natin yung project mo, kasi ikaw yung naka-schedule sa April, no? Kahit anong linggo, anong week ka gusto mo magpa-umpisa dyan, ang importante site visit ko muna yung area para mapagplanuhan natin kung ano yung mga design na gusto mo, anong klaseng idea yung ating gagamitin dyan. Tigit sa lahat, makapag-sumiti ako ng quotation sa iyo. Mag-text ka sa akin, sir, para may communication tayo. Okay, update tayo dito mga kamukila sa aming trabaho. So dito tayo sa likurang parte mga kamukila. Ayan, sira na, sinira na namin. So ngayon may nagsisira dito, dalawa, dahil 4 lamang yung nagtatrabaho. Ito na yung pinaka-forma niya. So malaki pa yung aayusin natin dito sa baba bago ito maging magandang tingnan. Yan, maglalatag pa tayo dito ng mga runner para sa ating ceiling. So yung runner na susundan natin mga kamukil, yan, yan 2x4 na nasa pinakababa. Yan na yung level ng ating ceiling. Tapos itong mga tambak na ito mga kamukil, ay babalik natin ito sa butas. Yung ating mga poste, ayan, nakakain yan sa konkrito. Tapos itong mga sandbags na mga lupa na to, okay, bigyan takarugula to, sige kag siagit, itatambak natin yung iba dyan kasi malaki pa yung aayusin nito, no? Depende na sa mayari kung ano yung gusto niyang mangyari dito sa loob ng bahay. Basta sa nakikita ko, kailangan tambakan dyan mismo sa kusina, pati itong mga water supply kailangan ko ang i-arrange itong mga kamukila. Pero saka na yan, tatapusin muna namin yung unang kontrata. Ay singgit ba kay maulaw tagsilingan. Ito yung pinakaayusin dito, no? Itong water supply, kailangan may plaster natin to ng maayos para hindi na problema. Yung mga drainage nito, aayusin ko pa to. Ang dami pang kailangan i-plaster dito sa ground floor. Sa pagka ngayon, ito muna yung uunahin namin. Na-plaster natin yung pagro-roofing, kasunod dito ceiling at saka electrical. The rest dito, kung may budget pa si kliyente, dito natin aayusin. So itong part na to mga kamukil, malaki pa yung aayusin dito, ito tibag to, titibagin to kasi magagawa pa kami ng mga kwarto dito. May plano na ako dito mga kamukil. Gusto ko lang replan ulit para for final decision ng ating kliyente. Okay, dito tayo. So ito na lang yung pinakahuling sisirain namin na roofing, pero hindi pa sa ngayon kasi kailangan pa namin pumatong dyan upang magkabit ng cladding dito sa firewall na to. Ayan. So dito sa loob, ayan, mamayang hapon baklas na to lahat, no? Kasi yung mga plywood binaklas na. Isa pa sa problema dito, ito baradong barado, no? Yung daanan ng mga tubig
So pagka ground floor na, yung ipapatrabaho na naman ni kliyente, depende na lang nito, no? Siya lang yung inaano ko sa budget. So mamaya tatanggalin ko itong mga electrical na to, no? Lahat yan i-electrical natin. Alright, dito tayo sa harap. So sa pinaka front mga kamukil, ito muna yung hinatsita namin dito ni Jimmy. Kailangan makapag-cladding kami dyan, makapag-wall ngayon dahil magsisiling tayo dyan. Paliteral yung forma nito. Existing na roofing, hindi ko muna binaklas para may pamatungan. Tapos cladding, isang metro nito mga kamukil, makikita tayo ng cladding. The rest dyan sa baba, konkreto na. Magpapail tayo ng CHB dyan. Kailangan yung mga poste na yan na tubular na 4x4, papahawakan natin ng konkreto. Isa yan sa sikreto para magiging matibay, no? Yan, makakita tayo ng cladding dito na 1 meter yung haba niya. Tapos dito sa may tindahan kasi yan, magkakaroon yan ng dalawang ceiling, no? Layer, isang ceiling sa taas, pagkatapos magsisiling na naman ako sa ulit, sa baba ulit, para magiging accent niya dito sa harap. O maganda rin to mga kamagil pagkatapos nito, kahit hindi totally tapos yung loob nito, pero yung external na part dito, pagkatitingnan ng tao, solido yan, maganda yan. Okay, mamayang hapon update pa tayo. Okay, ayan na siya mga kamugil, no? So hanggang dyan lang yung natapos namin mula pag-bridging kanina, palibot nito. Mahirap kasi yung galaw pagka nasa taas, no? Ingat tayo, baka mahulog. Ayan siya, o bukas sagad na to, no? Masagad na namin to, palibot doon sa taas, no? Sa tagiliran. So yung nakikita nyong awang mga kamugil sa pinakababa, hollow blocks na yung ilalagay natin dyan, no? Kailangan yung puste natin na tubular ay mahahawakan siya ng ating konkreto. So mula dyan, ceiling metal cladding, no? Yung ating gamit. Ang disadvantage na kasi nito mga kamukil, hindi ka pwedeng makapagsiling kapag ikaw lang mag-isa. Kailangan dalawa talaga kayo, no? May magdidiin sa taas kapag binabarina na dito sa baba. And then pangatlo, hindi mo maitatago yung kanyang rivets, no? Makikita talaga yung kanyang rivets sa mga molding, ano. Pero kapag ka-spandrel mga kamukil, pwede natin tirahin na walang rivets na makikita. So naglalagay na ako kagad ng wires dito para sa ilaw yan mga kamukil. 3 ilaw yung ilalagay natin dito. Perimeter 2, isa sa pinakagitna. So bukas maganda na itong tingnan mga kamukil, palibot nito. Ayan na, kombinasyon natin gray at saka oak wood, no? Yung ating wall at saka ceiling. So hindi pa natin mapapansin o mahahalata ang forma niya kasi hindi pa totally tapos, no? Pero pag natapos to mga kamukil, itong roofing at pagsisiling, 100% yan, maganda na yan. So dito sa loob, tingnan natin kung ano yung natapos sa pagsira. Pasok tayo. So dito tanggal na yung mga plywood, ayan, pero yung mga framing andyan pa, no? Lawaan po yung framing, 2x2, yun po yung mga ano noon, yung mga gamit. Dito pala mga kamukil, malinis na. So ito na yung pinakapurma nya, no? So ito nakikita nyo mga kamukil, ito na yung level ng ating ceiling. Yan po yung ating runner para sa ceiling. At the same time ginagamit din nating runner para dyan makalapat yung ating king post. So dyan mga kamukil, may ilalagay pa akong king post dyan. Itutukod natin doon sa taas para hindi magiging paypay, matibay siya kasi dyan konkreto na poste yan. Maglalagay pa tayo dyan, 3 pa yan, dito sa pinakagilid at saka dun sa pinakagilid, no? Dito sa kabila, dito lang nasisira nila, no? So dito sa loob kasi maraming mga gamit mga kamukil. So ito yung ilalabas namin, no? Pagka magsiling na tayo dito. Pero kung kaya siyang hindi ilabas, okay lang, gawan na lang namin ng paraan na makapaglatag kami ng ano dyan, pamatungan para mag framing o mag
kabit na tayo ng ceiling. Titingnan lang natin. So dito, bukas matatapos to. Dahil 3 na yung magsisira dito bukas. Papatanggal na to lahat. Papatanggal ko na to lahat. Pati ito dito. Dilim na dito. So imagine niyo, nandyan yung level ng ceiling nila noon. Napaka-baba lang. Yan yung mga standard dati mga kamukil. Hanggang 280 lang yung pinaka-standard dati. Meron 270, 280. No? Wala nang aabot ng 3 meters dati. So ngayon sa atin, 3 meters na. Minsan lumampas pa yung iba. Ayan yan yung level ng ating ceiling. No? So pag maglalagay tayo ng cove mga kamukil o design, yan yung magiging level natin. Hanggang 280 tayo. Ayan yung may kahoy na yan. So yun yung ating drop ceiling, yung tubular. Tapos yung may kahoy na yan, yan yung level ng ating drop design. So pag matanggal to lahat, maaliwalas to mga kamukil. Maganda to. Lapad, no? Kapag ka PVC pa ni lahat to, naku, ang linis tingnan nito mga kamukil. Kapag ka PVC panel, ang ganda talaga nito titingnan, no? Malapad na malapad. Ayan dito kasi yung magandang lagyan ng mga PVC panel ba, yung mga malalapad na area, malalawak talaga. So, tingnan nyo, magiging plain na yan lahat dyan. Yan, papunta dun. Yan. Maganda to pag matapos to. Okay, thank you mga kamukil. Yan lang. Once again, Mungkil on the vlog. Thank you.